Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama po ng inyong mga personal na intensyon at intensyon ng mga nagpamisa ngayong umagang ito. Kasama na po yung mga sumusubaybay sa ating FB Live, tsaka yung mga overseas Filipino workers natin na ating ipinagdadasal din, lalo na yung mga may sakit. Sama-sama po tayong magpasalamat at magpuri sa Diyos. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos para tayo makapagbagong buhay. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming lagi ang espiritu ng pagsasaloob ng iyong ikinalulugod. Gayon din ang diwang ganapin ito agad at lubos, upang kami makapamuhay ng dahil sa iyo, sapagkat hindi kami mabubuhay ng walang pagtatangkilik mo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagbata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-dami ng mga bansa. At ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo, Panginoon, ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos,
at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng liyong si Aswero upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin. At sa gayoy mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabuatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway, iigtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo, ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Magsitayo po lahat. Diyos ko sa aking gawad, lobing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wagas, nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kilala daw po tayong mga Pilipino bilang matapang at matatag. At yan ay hindi haka-haka lamang. Yan ay may katotohanan. Well, at least in general,
Marami sa ating mga Pilipino ay talagang matapang at matatag. Tingnan na lamang ninyo yung pakikipagsapalaran ng marami sa atin. Ang iba siguro sa inyo ay mga anak. O kaya ay kayo. Yung pakikipagsapalaran sa ibang bansa na hindi alam kung ano ang dadatnan doon. Hindi alam kung anong mangyayari doon. Pero ang daming Pilipinong gumagawa ng ganyan. Hindi para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang magulang. Ang iba nga nagti-TNT kahit mali. Ang iba ay talagang nakikipagsapalaran alang-alang sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Hindi sumusuko sa buhay kahit ang liit-liit ng opportunity dito sa ating bansa, gumagawa ng paraan at nag-iisip na makipagsapalaran sa ibang bayan kahit hindi alam ang kanyang magiging kinabukasan. Kung hindi ba naman matapang ang isang tao, ang isang mamamayan, kaya niya bang ipagsapalaran ang kanyang buhay nang hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan? At ganyan, tayong marami sa ating mga Pilipino ay ganyan. Matatag. Kahit paulit-ulit ng tinatamaan ng sunod-sunod na mga kalamidad, bangon palagi. Laging bumabangon. Yuyuko lang. Pagkatapos nito, babangong muli. Ilang kalamidad na ang tumama sa atin na halos nagpadapa sa ating pamumuhay. Tandaan nyo ang Yolanda, yung mga sunod-sunod na bagyo na tumama sa iba't ibang bahagi ng ating bayan. Lindol. Ano pa bang kalamidad ang hindi natin naranasan? Pandemic. Pero tingnan ninyo, tayo ngayon, pagkakatapos ng mga hamon sa buhay, eto na uli tayo, bumabangong muli. Kasi tayo ay matatag. At yan ay bunga, hindi lamang ng ating sariling kakayanan na lumaban. Ang isang dahilan kung bakit tayo'y matapang, handang makipagsapalaran at matatag ay dahil sa ating pananampalataya. Sa tuwing tayo ay babagsak, sa tuwing tayo'y hahagupitin ng iba't ibang pagsubok, hindi tayo sumusuko dahil ang takbuhan natin ay ang Diyos. Ang takbuhan natin at ang lakas natin ay ang Panginoon. Doon tayo umiiyak, doon tayo lumuluha, sa Kanya tayo tumatakbo. Pero aminin ninyo na may mga pagkakataong nanghihina din ang ating loob. Aminin ninyo na kahit tayo'y matapang at matatag, natatakot din tayo at napapagod din tayo. Kaya nga sasabihin ninyo siguro, sa sinasabi ng ating mabuting balita, na humingi kayo, humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan, marahil ay sasabihin ninyo, Father, pagod na kami. Ang tagal na naming kumakatok, pero hanggang ngayon, sarado pa rin ang pinto. Mga kapatid, ang halimbawa ni Reyna Esther sa ating unang pagbasa ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon at lakas ng loob. Sa kabila ng ating pagkapagod,
sa kabila ng ating takot, sa kabila ng ating pag-aalinlangan na muling lumuhod at gawing lakas ang Panginoon. Ang unang pagbasa ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon para ipagpatuloy ang ating buhay. Kahit sa ating palagay ay hindi tayo naririnig ng Diyos. Kahit tayo napapagod ng kumatok, kahit tayo'y pagod na at wala nang pumatak na luha sa ating mga mata. Dahil hindi sayang ang ating pagkatok, hindi sayang ang ating paghingi, hindi sayang ang ating paghahanap. Dahil ang Diyos ay nakikinig sa atin. Nag-iintay lang siya ng tamang oportunidad kung kailan tayo didinggin, kung kailan tayo pakikinggan, kung kailan tayo pagbubuksan. Kaya nga huwag mapagod. Kaya nga ang paanyaya sa atin ay huwag manghinawa at huwag mawala ng pag-asa na siyang bili ng ating Panginoon. Ang pagiging matapang, kung minsan ay hindi lamang nangangailangan ng aksyon, kung minsan ito'y nangangailangan din ng pagluhod upang makakuha tayo ng lakas mula sa ating Panginoon. At ang lakas na yan ang ating gagamitin para makapagpanimula uli ng ating buhay na tagtad ng sugat, tagtad ng pagkapagod, at tagtad ng pag-aalinlangan. Mga kapatid, ngayong umaga, anuman ang ating hirap at pagod na pinagdadaanan, bunga ng paglaban natin sa buhay, panghawakan natin ang salita ng ating Panginoon. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan. Hindi sinungaling ang ating Panginoon. Totoo ang kanyang sinabi. Magtiwala lang tayo, umasa at manalangin katulad ng palaala ni Santo Padre Pio. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang aming panalangin at ang mga alay na aming inihahain upang paunlakan mo ang aming pagdulog at ang kaloob namin ay maakit sa iyo ng lubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pamamagitan sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpapakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagmalakad at nakiramay sa langit. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-lisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalan para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at alayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Saan kami tutungo? Aming makasalanan. Saan kami susulong? Dahas laging kapisan. Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ng hantungan. Sino kayang uusig sa di magkatarungan? Sino kayang lulupig sa aking na umiran? Sa sinamang sa Diyos mulan, katarong ay magbubuhat. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kaloob mong talino, atas mo'y pagyamanin. Sa pakikihango, lagi naming gamitin. Karasa'y pipitin, kamali ay tutuwirin. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay pinapakinabang mo sa inihain para sa kapatawaran at kagalingan ng tao. Ipagkaloob mo ngayon at sa hinaharap ang idinudulot nitong walang maliw na lunas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan.
Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mga kapeyo, malugod namin kayong inaanyayahan sa isa sa gawang lakbay parokya sa darating na March 26, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 piso. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang sa ating opisina. Ang pagpapalista ay hanggang February 28 lamang. Halina at sama-sama tayong maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ika-4, bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa 3:00 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 8:08 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo ay mahindasalan, nagpapaalala ng kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin
Maganda umaga po sa ating lahat. Paanyaya po sa panalangin. Tayo po ay tumayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Dahil lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan, ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang dagat, at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa kanya, sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumampandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon, Kung ngayon ay marinig mo ang ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo pong lahat sa awit. Pagdating ng umaga, ang lagi nating dasal, si Kristo'y dakilain sa gawang ng kaatang. Sa paglipas ng gabi, pagdating ng araw, si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. Umawit ng papuri na may tuwa at galak, si Kristo'y dakilain ng pusong lumiliyag. Mapapawi ang takot, mundo ay liliwanag, si Kristo'y dakilain ng bayang iniligtas. Kahit lupa at dagat, maging ang kalangitan, si Kristo'y dakilain ng sayang aawitan. Mula sa kalaliman hanggang kaitaasan, si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. Gumising ka't tugtugin mo ang lira at alpa, at may galak na hintayin ang darating na umaga. Tayo Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo ako lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdudulot na lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik, ang lahat ay kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aki di ikakait. Kasama ko'y mga leon, kapiling ko sa paghimlay, mabangis na mga hayop, nasisila sa sinuman. Parang sibat at palaso yung ngipin nilang taglay, matutulis yung dila na animoy mga sundang. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantugat, di naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Nadarama ng sarili ay dusat pagkasiphayo, pagkat hinuhuli ako't nais nila ay masilo. Humukay ng isang bitag upang ako'y mabuslo, ngunit sila ang nahulog sa bitag na itinayo. Nahahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka, katawan ko, gumising ka, kaluluwa. Gumising ka, tugtugin mo, yaong lumang lira at alpa.
Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Panginoon, ika'y papurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mo'y walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugat. Dito naman sa daigdig ay iyong kaningningan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapana ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Gumising ka, tugtugin mo ang lira at alpa, at may galak na hintayin ang darating na umaga. Ang bayan ko'y mananagana sa mga kaloob kong biyaya, wika ng Panginoon. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Panginoon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Sapagkat tinubos ng Panginoon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan. Dahil sa mga pagpapala ng Panginoon, saganang trigo, bagong alak at langis, at maraming bakahan at kawan ng tupa. Matutulad sila sa isang halaman ng dinidilig, hindi na sila muling magdadalamhati. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Bubusugin ko ng pinakamainam na pagkain ang mga saserdote. Mananagana ang buong bayan dahil sa kabutihang aking ipinamalas. Ito ang sabi ng Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang bayan ko'y mananagana sa mga kaloob kong biyaya, wika ng Panginoon. Dakila ang Panginoon at dapat siyang papurihan sa lungsod niyang banal. Dakila ang Panginoon, dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niya'y banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman. Sa loob ng muog ng banal na bayan. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Siyon. Sila ay nagulat ng ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang nakakatulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay, kanyang winawasak. Ang naglalakihang barkong naglalayag. Sa banal na lungsod ay aming namasid, ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Diyos na Panginoong makapangyarihan, siya ay mag-iingat sa lungsod na banal. Iingatan niya magpakailanman. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita, pag-ibig mong lubos, ika'y pinupuri ng lahat saan man sa buong daigdig, ang dakilay ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Kayong mga taga-Siyon dapat na magalak at ang buong Huday magdiwang na lahat, dahilan sa Panginoon sa hatol niyang tumpak. Ang buong palibot ng Siyon, lakarin, ang lahat ng tore doon ay bilangin, ang nakapaligid na pader pansinin, mga muog nito'y iyong siyasatin. Upang sa susunod na lahi isa-isay, na ang Diyos ay Diyos nating kailanman, sa buong panahon siya ang patnubay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dakila ang Panginoon at dapat siyang papurihan sa lungsod niyang banal. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa aklat ng unang hari. Ito ang bayang hinirang ninyo. Lagi ninyong lingapin ang bayang Israel. Lagi ninyong pakinggan ang kanilang panawagan. Kayo at walang iba
ang humirang sa kanila mula sa lahat ng mga bansa sa lupa upang sila'y maging inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway, Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway, mula sa mga taong sa akin manlilinglang sa pamamagitan ng kasinungalingan. at mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo pong lahat ay tumayo, papuring awit ni Zacarias. Kung kayo'y na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya? Tayo pong lahat. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman anak ay tatawagin propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ng landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya? Si Kristong Panginoon ay dumating sa ating bilang liwanag ng sanlibutan upang tayo'y tumahak sa landas ng Kanyang liwanag at hindi sa kadiliman ng kamatayan. Papurihan natin siya at ating sabihin, Ang iyong salita naway maging ilaw na sa amin gagabay. Diyos ng awa, tulungan mo kami ngayong umunlad sa pagtulad sa iyo, upang kaming nagkasala dahil kay Adan ay muling makabangon sa pamamagitan ni Kristo. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa amin gagabay. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa amin gagabay, upang kaming mamuhay sa katotohanan at umunlad lagi sa iyong pagmamahal. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa amin gagabay. Turuan mo kaming maging matapat sa paghahanap sa kabutihang panlipunan alang-alang sa iyo, upang ang iyong liwanag ay sumilay sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng simbahan mo. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa amin gagabay. Hipuin ang aming mga puso upang hanapin ang iyong pakikipiling ng lubos-lubusan at maituwid ang aming mga pagkakasalang labag sa iyong karunungan at kabutihan. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa amin gagabay. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare-diakono at religyoso, at para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin,
at para din po sa intensyon ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa amin gagabay. Ating pong dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, kung wala kaming magagawa. Sa tulong na iyong Espiritu, tulungan mo kaming malaman ang tama at maging masigasig na iyong kalooban ang aming magawa sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ng Ama, ng Ama, ng Anak Anak, at Espiritu Santo. Amen. Salamat po.